Di nga ako makatulog ngayon kasi iniisip na naman kita. Charot! Nag-overthink lang ako. Ewan ko ba, kapag ganitong oras, nagugutom din ako. Kaya tumayo na muna ako para hindi rin magising yung mga kasama ko dito. Sobrang likot ko din kasi matulog. Lalo na kapag hindi pa talaga ako inaantok. Bumaba na muna pala ako para maghanap ng makakain. Kinuha ko na din tong basura para itapon sa baba. Para mabawasan na din yung kalat sa loob. Itatapon ko na rin yung sarili ko. Kasi pakalat-kalat din ako dito. Charot! Dito pala yung tapunan ng basura. Sa may second floor. Dito rin yung parking area. At pagtapos ko nga magtapon ng basura, bumaba na din ako sa lobby. Marami din palang convenience store dito. Kaya kahit nagugutom ka, marami kang pwedeng pagbilhan. Dito na lang pala ako maghahanap. Kasi tabi lang siya ng kondo. Di na ako lalayo. Baka kasi kaka-overthink ko na hold up pa ako. Chot! Shoutout pala kay ate. Lagi daw niya pinapanood yung vlog ko. Dumiretso na pala ako dito. Sa may freezer na puno ng ice cream. Kinuha ko nga yung favorite kong flavor. Kinuha ko na din yung mga ibang kasama ko. Baka magtampo sila. Pero hindi ko na sila gigisingin. Hindi ko na sila idadamay sa pag-overthink. Si ate na lang idadamay ko. Kaso nga lang naka-duty siya. Pagkatapos ko nga makabili ng ice cream, pumasok na din ako sa loob. Hindi na ako bumili ng noodles kasi meron pa naman stock si tita. Shoutout pala kay ate na nakakulay green kasi nakagising pa siya kahit anong oras na. Habang papasok nga ako sa loob, dahan-dahan lang din yung pagkilos ko kasi baka magising yung mga natutulog. Binuksan ko na din yung ilaw. Baka madapa ako. Lalo lang sila magising. Ilagay ko na muna pala sa freezer yung mga nabili kong ice cream. Baka kasi matunaw sila kasi magluluto pa ako. Hinanda ko na muna nga yung pagpapakulo ng tubig bago ko ilagay yung noodles. Kapag ganitong oras, sobrang sarap kumain ng pansit canton. Tapos samahan mo pa ng dalawang iklog. Bakit kaya ganun, no? Kapag isang noodles lang yung niluto, nakakabitin. Pero kapag dalawa naman, parang sobra-sobra na. Pagkatapos nga maluto yung noodles, isinalin ko na rin siya sa lalagyan. Ilagay ko na din yung ibang pampalasa. Sana nga lang, hindi sila magising sa nilagay kong pampalasa. Kasi minsan ako, kapag may naaamoy ako na nagluluto ng pansit canton dito sa bahay, matik yun, nagigising ako. Samahan mo pa ng dalawang iklog. Pero di ako dito sa loob kakain. Doon sa may rooftop. Ang presko kasi ng hangin doon. Ang sarap mag-overthink. Charot! Nagdala na din pala ako ng mat para may upuan ako mamaya. Ito pala yung behind the scene kapag ako lang nagbi-video. Kaya minsan tinitignan-tignan ko talaga yung cellphone ko. Kasi baka pagtingin ko ulit, pinalitan na ng bato. Charot! Wala nga tao sa taas kasi nakasara yung ilaw. Kaya solong-solo ko yung rooftop. Lagi din pala akong pumupunta dito. Ang sarap tumambay kasi sobrang presko ng hangin. Ito pala yung mga binaon kong pagkain. Nagdala na din ako ng tubig para hindi na ako bumaba mamaya. Medyo magtatagal rin kasi ako dito. Kasi i-enjoy ko pa yung pagkain na niluto ko kanina. Sabayan mo pa ng ice cream. Share ko na din pala sa inyo. Ginagawa ko rin palang palaman yung ice cream sa tinapay. Try nyo na din to mga guys. Lalo nyong ma-enjoy yung ice cream. Kapag pala pumupunta ako dito, madalas din ako mag-stargazing. Kahit wala naman talaga ako nakikitang star. Ikaw lang din kasi yung star sa puso ko. Chot! Binalikan ko na nga ulit yung kinakain kong pansit canton para maubos na din. Wala na akong maisip sabihin. Wari na lang. POV to. Nagde-date tayo dito. Tapos inubos ka na yung pansit canton. Tapos ikaw naman nagtampo ka. Bigla ka na lang lumukso sa baba. Pero wag kang mag-alala. Kasi sasaluhin naman kita. Charot! Share ko pala sa inyo kung gaano kalawak yung rooftop. At saka kung gaano kapresko yung hangin. At yung tanawin na pwede mong makita. Umuupo din ako minsan dito. Kasi meron pang space sa baba. Di ka naman din malalaglag. Nung unang pagpunta ko dito, sobrang nalulula ako sa mga nakikita akong building. Sobrang liit ng mga tao sa baba. Tsaka yung mga sasakyan na din. Takot din kasi ako sa heights. Pero dati pa yon. Pero ngayon medyo nasanay na. Pagkatapos ko na nga makapag-overthink, iligpit ko na din tong mat. Kasi tapos na din akong kumain. Tsaka bababa na din ako. Bago pa nga ako umalis, meron pa nga ako nakita dito. Baka tatambay din siya. Pero inaantok na ako. Kaya bababa na ako. Ayun lang. Bye-bye! Kuya, pabili po yung malambot na hinahawakan. Pampatanggal ko lang ng stress. Uy, sige. Tara, check natin kung meron ng ganyan. By the way, ito na pala yung tit ko. Yan, medyo okay ng onte, nag-move na. And, ayun, unahin ko na itong bumibili ha. Tara, check natin. Ang ingay naman nun. Tara. Ayan, may nakita ko kaninang malambot dito eh. Di ko lang alam kung ito yung hinahanap mo. Pero, kunin ko na din to. Ayun na, ang cute nila, ang lambot. Ang sarap niya hawakan. And ayun, open natin. Habang tulog ang nanay ko. Open natin. Ayan, itong isa may orbis siya sa loob. Yung lumalaki. Ayan, try natin. Ayun o, grabe. Sobrang sarap. Tapos eto, ang cute din. Hindi ko lang alam kung anong pangalan nito. Grabe, sobrang cute niya. Pero legit guys, sobrang lambot and sobrang sarap talaga niyang hawak-hawakan. No? Kakagigil.
Kaka-scroll ko nga sa TikTok, napanood ko tong inihaw na balot. Bigla tuloy ako nag-crave ng balot. Gusto ko nga siyang puntahan, kaso sobrang layo niya sa amin. Sa mga oras na yan, iniisip ko kung anong gagawin ko. Kailangan ko makain yung grilled na balot na yon kasi gutom na ako. Di na nga ako nagdalawang isip dyan, kinatok ko na yung pintuan ni ate. Bukas nga niya ng pintuan, sabi ko sa kanya, gusto ko ng balot. Akala nga niya pinagluloko ko siya. Kasi nung oras na din to. Pagkatapos ko nga magising yung ate ko, ginising ko na din yung kuya ko. Siya din kasi yung magdadrive. Tsaka alam ko meron siyang alam na nagtitinda ng balot. Akala nga din niya pinagloloko ko siya. Kasi anong oras na din to mga guys. Sabi nga ng kuya ko, wag na daw ako manunod sa susunod. Lalo na ng gantong oras. Kasi ang hirap hanapin. Pero nung pinakita ko sa kanila yung grilled na balot, gusto din daw nila. Sarating nga namin sa nagtitinda ng balot, buti na lang bukas pa sila. Pagpasok nga namin dito sa loob, walang katao-tao dito. Parang nakatulog na nga yata yung mga nagtitinda ng balot. Charot! Heto na, lumabas na si ate na nagtitinda ng balot. Tinuturo nga ng ate ko dito, ang dami daw balot sa loob. Sabi naman nung nagtitinda, incubator daw yan ng mga iba't ibang itlog. Shoutout pala kay ate na nagtitinda ng balot. Naka-follow din daw siya sa akin. Kaya itutur na din daw niya ako dito sa loob. Saya ko nga dyan kasi ngayon lang ako nakakita ng ganyang karaming itlog na nakalagay sa incubator. Pagkatapos nga namin tignan yung mga nasa loob ng pinto, pumasok na kami dito. Sabi pala ni ate, yan daw yung magiging resulta kapag napisa yung balot. Ang cute nga nila dyan parang ayoko nang kumain ng balot. Charot! Gusto ko nga bumili ng isa kaso baka mapabayaan ko lang. Hindi ko na nga kayang alagaan yung sarili ko, mag-aalaga pa ako ng iba. Uy! Charot! Grabe, ang cute talaga ng baby duck na to. Parang nakukonsensya tuloy akong kainin. Pero gutom talaga ako, kaya kakainin ko talaga yung balot na yan. Buti na lang din pala may tindang chili garlic si ate. Kasi yun yung ilalagay natin sa taas ng balot. Pagkatapos nga namin bumili, magsasara na daw si ate. Pagkarating ko nga sa bahay, nugasan ko na kagad tong balot. Kasi baka anong oras ako matapos. Saka medyo matagal din kasing ilaga tong balot. Pero i-steam ko muna siya bago ko siya ihawin mamaya. Sa mga oras na yan, pinagpipray ko na lang talaga na masarap tong gagawin ko. Kasi ngayon ko lang gagawin tong grilled balot. At saka first time ko makakatikim ng gantong balot. Nasa 50 to 1 hour ko din pala in-steam tong mga balot. Tapos sinanda ko nito itong gagamitin kong pang ihaw. Sinubukan ko muna pala tong isang balot kung matataob siya. Kaso natataob talaga siya mga guys. Baka matapon lang siya mamaya kaya nag-iisip-isip muna ako dito kung anong gagawin ko. Una ko nga naisip dyan kung gagawa ko ng alambre na bilog. Pero feeling ko mas mag-work tong pangalawang naisip ko. Naghahanap pala ako ng tansan dyan. Yan din kasi itatry ko mamaya para maging stand ng balot. Para hindi rin siya mahulog sa maling tao. Ay maling balot pala. Charot! Inisa-isa ko na pala silang balatan dito. Kalahati lang kasi dyan ko lalagay yung chili garlic paste. Tinanggal ko pala yung plastic sa loob ng tansan kasi baka magdikit yung itlog. Tsaka baka maglasang soft drinks. Charot! Kinakabahan nga ako dito baka mahulog ako sa'yo. Uy! Charot! Buti na lang talaga hindi sila nahulog. Habang iniihaw na nga tong balot, naglagay na din ako ng chili garlic paste. Grabe ang bango na niya. Heto pala yung itsura namin tatlo magkakapatid habang iniihaw tong balot. Tapos yung kuya ko na yung nagtutusok dyan ng mga balot. Habang binivideo ko pa nga to, excited na akong kumain ng grilled na balot. Parang kaya ko nga ubusin to, kulang pa nga Uy! Charot! Heto na, taste test ko na mga guys. Lalagyan ko lang ng suka para mas masarap. Kakainin ko rin pala to ng buo. Sobrang sarap niya mga guys. Sulit na sulit yung pag-crave ko ngayong gabi. Samahan mo pa tong masarap na maanghang na sabaw ng balot. Grabe, sobrang worth it mga guys. One more pa. Yan. Sabi ng ate kong parang kambing. Charot! O heto, para sa'yo to Baka magtampo ka sa'yo na tong bato. Charot!